Hey guys, what's up? My name is Sean Maynard. Today, Rikat, pag-usapan natin ba itong endorsement ni VP Sara. Finally, no, it's official. So, does the Okay, so does that mean na dalawa na yung nawala sa kanila? Ano na ang mangyayari sa alyansa? So even before we get into that, panoorin natin. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. So basically, medyo nakakainis yung pagkakaano rito, no? So basically, ang nangyari dito is that inintay lang nila lumabas itong endorsement na to. Pero maraming nang lumalabas na balita. Okay? Itong si Alyansa ni Bangag Jr. Okay? Palubog na di umano. Diba? Kayo ba nag-agree kayo doon? May nakita tayo rito. Hanapin natin. I think it was a post coming from Sir Mark. Ayon kay Daily Tribune, Alyansa showing cracks na backlash over Duterte's ICC arrest post PDP bets. Sabi ni Sir Mark Anthony Lopez, maligayang Pasko sa pagkabuhay ng Pilipinas, di naman daw totoo and everything is well ayon sa Alyansa. Kung may issue daw, kasalanan ng Pogo yun. Nagulat ako doon sa sideline story sa baba. Ang binasa ko, mabuti yung budel kung tama ba talaga yung spelling daw. Anyway, hindi ba ito something na i-expect natin? Well, this is something na expected na, okay? Sobrang expected na ito. Na, meron pa nga dyan na, meron ako napanood, si Senator Ping Lacson, si dating Senator Ping Lacson, gusto nang humiwalay sa alyansa. And meron din mga usap-usapan na itong si Abalos, no? Parang gagawin nilang collateral na sisipain di umano si Abalos kapalit ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan. Ang tanong ko naman, bakit nyo pa kailangan gawin yon? Kung mismo Smiling face with hearts emoji. Romantic face emoji. Tahimik. Kung mismong si Camille Villar at saka si Senator Amy Marcos umaalis na sa alyansa. 'Di ba? Tapos kanina meron ako napanood, parang may gap yata tong mayor ng ng Ilocos, nakamag-anakan nila Sandro Marcos. Parang may something silang dalawa, may hindi pagkakaintindihan, if I would say that. Hindi natin masyadong mabasa itong sinulat dito ng Daily Tribune. Let's try. Ayun. Sabi dito, after a tease of 2-day pause, national and local candidate started back into the campaign trail Saturday, reigniting the political battles across the country. But behind the scenes, the ruling coalition Alyansa para sa Bagong Pilipinas, led by President Marcos Jr., is facing its biggest crisis yet. Once a formidable and unified bloc, the Alyansa is visibly unraveling the cracks deepening
in the wake of the former President Rodrigo Duterte's controversial arrest on March 11, which sent shock waves throughout the political landscape and exposed rifts that can no longer be ignored. Alianza originally launched with a full slate of 12 senatorial candidates, but the lineup is quickly thinning. Senator Amy Marcos, the president's sister, was the first high-profile figure to exit, citing differences in direction. Her departure came after the chaired Senate Committee on Foreign Relationships here on March 20, investigating the Marcos administration alleged rule of Duterte's handover in the International Criminal Court in The Hague. Ito malinaw to sa atin lahat. Maraming galit kay Senator Amy Marcos kasi kung talagang kaalyansa sila ng mga Duterte, mga kampi ng mga Duterte, bakit hinahayaan niyang mangyari to? Titingnan din natin yung posisyon niya. Hindi siya pwedeng umakto. Hindi ko din inidepensa pero I'm trying to understand the position of Senator Amy Marcos. Kung mapapansin nyo, hindi siya pwedeng ura-uradang kumikilos. No? We don't even know ano rin yung ginagawa niya behind the curtain. Okay? So, para sa atin, titingnan muna natin kung ano ba talaga ang magiging posisyon ni Senator Amy Marcos. Sa tingin nyo ba ako, napaka-imposible. Okay? Napaka-imposible na traidorin ni Senator Amy Marcos ang kanya kapatid at sabihin openly na nagdadrugs nga yung kapatid ko. Diba? I don't think she'll ever say that ever in her life na ipagkakalulu niya yung sarili niyang kapatid. We will understand that. Dahil kapatid yan eh. Pero may intindihan pa rin ba natin siya bilang isang senador or public official na pinagtatakpan niya ang katotohanan tungkol sa drug use ng kanyang kapatid, no? Allegedly. Kaya nga, to end all these accusations against Bongbong Marcos, we're challenging him. Magpa-drug test ka, magpa-hair follicle ka, di ba? Ngayon, ang sabi ng mga Duterte supporters, na yung mga solid talaga, they're going to vote for another two but not Amy Marcos. Nasa sa inyo yan. Hindi natin yan tututulan. However, ito lang din ang iisipin natin. Kahit anong mangyari, at the end of the day, no, kakailanganin din talaga ni VP Sara ng malaking numbers, no, to go against the impeachment. Dahil tinatrabaho ng maigi si VP Sara. As you know that. Tingnan nyo naman yung ginawa ni Chis Escudero. Diba? How can you trust a Senate President like that to handle an impeachment trial? Diba? Yung ambassador, pinalaya niya, binibigyan niya ng due process. Binibigyan niya ng show cause order. Hindi natin alam kung saan House rules niya dinamput yan. Because I tried looking for it sa kanilang Senate House rules. And it doesn't show anything na pag ikaw ay na-contempt, ibibigyan ka pa rin ng show cause order. Diba? Bakit ang isang ambassador nabibigyan ng ganong klaseng treatment? Pero yung kay Agent JM, no, kay Sir Jonathan Morales, binigyan ba siya ng due process doon? Hindi naman, di ba? Walang due process na binigay kay Agent Morales. Walang special treatment na ganun. So how can you trust a Senate President like that who we can bluntly see the biases? Diba? So kakailanganin natin ang isang Amy Marcos sa loob ng Senado, especially during the trial period ng impeachment niya. Diba? Kasi talaga, they're doing everything. As you can see naman, the Marcos administration is doing everything that they can to bring down the Dutertes.
It is not something that I claim. It is something that we are actually seeing right now. We are witnessing. So, paano natin masisave si VP Sara? Simple lang. Vote straight PDP plus Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ako, gaya ni Ma'am Joey, I follow where VP Sara goes, no? Susundan natin yung yapak niya. Because for you to be a good soldier or a good follower, you follow your leader. By now, she knows better. By now, alam niya na yan. Ang nakakalungkot lang, bakit din hinahayaan ni Senator Amy Marcos na sirain ang pangalang Marcos ng mga tao? Kaya tama lang din na isalba na lang niya yung pangalang Marcos kaysa isalba niya yung kapatid niya. Diba? We have 20 more days to go before the election. And clearly, maraming pwedeng maganap, maraming pwedeng mangyari. Isa lang ang kailangan nating i-ensure na may panalo natin yung PDP laban. Senatorial candidate. Plus si Senator Amy Marcos at saka si Congresswoman Camille Villar. Napakalaking bagay. Malaking bagay pag nangyari yan. Diba?